ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Ngunit tayo'y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang ng kanyang dugo ay sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at tinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Verse 27, kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala, at bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan tupad sa kautusan. Verse 29, ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hintil, sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at mga Hintil, batay sa kanilang pananampalataya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sa halip pinapagtibay pa nga namin ito. Amen. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa Roma chapter 3 verse 21 to 31. Amen. Kung makikita po natin ito sa English, mas madali siyang, mas maayos siyang intindihin kasi medyo malalalim po yung sa Tagalog. At ang sa English po ay the righteousness of God through faith na po. At ito nga po, may bababa ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito sa verse 21 hanggang 26. Ayan. So, pinapakita po dito yung righteousness of God being manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. So makita po natin dito na tayo po ginagawang matuwid ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya kay Hesukristo. Ito na pinapakita sa mga hindi lamang sa mga gawa kundi sa mga pananampalataya natin. Kaya tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi dahil sa mga kautusan kundi dahil yung pananampalataya na meron tayo, yung faith natin sa Panginoon, yun po ang nagdadala sa atin para gumawa tayo ng kabutihan. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo na po tayong lahat ay makasalanan at walang sino man po ang nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. But makikita natin dito, we are freed for free. Kumbaga malaya po tayo na walang kabayaran po yung kalayaan ay pinagkaloob ng ating Panginoon. And we are justified by His grace as a gift. Kung makita natin dito sa verse 24, we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance He had passed over former sins. It was to show the righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So makita natin dito na we are justified by His grace.
as a gift. Kumbaga yun nga, nakuha natin yung pagpapatawad ng libre na ibinigay ng Panginoon sa atin through the redemption of Jesus Christ, na makita natin dito na without justification there is no hope, walang pag-asa sa ating mga kaligtasan, sa ating mga kasalanan without justification. So Christ is enough para po sa ating lahat, and Jesus fulfilled it all. Kaya makita din natin dito na no more distinction, walang, kumbaga lahat tayo ay pantay-pantay, inialay ng Diyos sa atin na po ang kanyang bugtong na anak para maging handog, nasa pamamagitan ng dugo, mapatawad tayo sa lahat ng mga kasalanan natin, at lahat ng mga sumasampalataya sa kanya ay mapatawad, lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Kaya ginawa ito ng Diyos upang patunayan kung paano siya talaga na magiging matuwid, kung paano siya naging matuwid, at ang yung righteousness na ipinagkaloob niya sa atin na sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ni Jesus sa cross, na siya ay nagbigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin, at sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. At tinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya sa Diyos. By His blood we are saved, by His stripes we are healed. At ang kabutihan po at pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang hanggan. Yung sakripisyo ng kanyang bugtong na anak sa atin, na makita natin dito na kung ano yung grace na binigay sa atin ng Panginoon, it only can be accepted by faith. Yung pananampalataya na meron tayo, yun po yung magdadala sa atin to be righteous, at yun din po yung magpapatibay ng pananampalataya sa atin na makaiwas tayo doon sa mga kasalanan, na kung ano man po yung mga makukumit natin. Maraming salamat sa Panginoon na patuloy po pinapaalalahanan tayo kung paano siya kadakila, paano siya kabuti, paano niya tayo minamahal, yung love niya talaga sa atin, na talagang kahit na tayo ay mga makasalanan, patuloy niya tayong minamahal, patuloy niya tayong pinapatawad. And Jesus is enough po sa buhay ng bawat isa, na kahit na may mga ginagawa tayong kabutihan, hindi po yun nagiging sapat para tayo ay maging ligtas, kundi yung mga pananampalataya natin na dahil kay Jesus Christ tayo po ay naligtas. At pinapakita rin sa atin dito na free na po yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga, free nating nakuha yung kapatawaran. Kaya in return, ano ba yung maibibigay natin in return sa Panginoon para makabawi tayo, although wala namang talagang tamang kaparaanan, or wala naman talagang by works na magawa para makuha yun. Pero sa atin as Christian, or sa taong mga believers, free din nating maibahagi sa ibang tao yung mga ganitong klaseng gawain na ipakita natin kung paano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Na sa biyaya niya tayo po ay naligtas. So isa yun sa mga purpose natin na maipakita sa mga tao kung paano tayo talaga minamahal ng Panginoon. At yun nga, free natin na nakuha sa Panginoon. So dapat free din na maibahagi natin with a heart sa ating mga ka-fellowship, sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon. Dapat na ma-share po natin sa kanila. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. And dito naman po sa verse 27 to 31, ayan, makikita po natin dito, kung paano naman po tayo na dapat ay hindi mamuhay sa kayabangan, at kung paano natin maipakita sa Panginoon, na yung kayabangan natin walang kabuluhan, So, ito sa verse 27, then what becomes of our boasting? It is excluded by what kind of law? By a law of works? No, but the law of faith. For we hold that
is justified by apart from works of the law. So makita natin dito na kahit ano ngayon ang ating ipagmamalaki, sabi sa 27, wala at bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So, ano ba yung mga bagay na maipagmamayabang natin, 'di ba? Para sa mga Hudyong Kristiyano no na kinakausap ni Pablo, dito, ito yung kanilang mga lahi na bilang mga original na hinirang ng Diyos, mga Hudyo, totoo na tinanggap na rin ang mga hintil sa pamilya ng Diyos. Pero matagal nang sila ang bayan ng Diyos. Kaya't nararapat lamang talaga na sa palagay nila na pakinggan sila sa mga bagong dating. Paano raw hindi na kinakailangan ng matagal ng utos ng Diyos tungkol sa pagtutuli at pagsunod sa kautusan. So, makita po natin dito, no, sa binasa naman natin kanya sa verse 27, 28, then what becomes of our boasting? It is excluded by what kind of law? By a law of works? No, but the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Or God is the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since God is one who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. So, makita natin dito na inaamin naman ni Pablo no na may kalamangan no yung mga Hudyo kumpara sa mga Hintil. Makita natin diyan sa Roma chapter 3 verse 2 yung mga topic natin ng mga nakaraan. Pero yung pagiging mas nakakaangat ay hindi naman nangangahulugan na mas mabuti sila. He quotes din from Old Testament na sa pamamagitan ng pagbanggit doon no, sa Old Testament na there is scriptures na po na sila rin ay kasing makasalanan ng mga hintil. Kumbaga pinakita dito na no distinction, na lahat po ay makasalanan. Kung mababalikan natin yung verse 10 to 14, po, mula dun sa mga awit no na tinutukoy dito ay yung mga hintil. Sa verse 15 to 17 naman ay mula naman kay Isaiah na tumutukoy naman sa mga Hudyo kung gaano sila makasalanan, kung paano na nilalapastangan ang Panginoon. Kaya makikita natin dito na parehong nangangailangan ng tagapagligtas ang dalawang grupo, Hudyo at Hintil, di ba? At parehong inaari na matuwid sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng magmalaki sa kaharian ng Diyos. Pinapakita na sa atin dito na hindi sila naligtas dahil sa kanilang pinagmulan, kundi dahil sa pananampalataya. Kaya't walang puwang yung pagmamayabang, yung pagmamapuri na po no na kumbaga minsan binubus nila kung ano yung sariling pinanggalingan at kung ano yung kakayahan. At sa atin naman dito sa totoo lang po sa atin sa mundo, minsan tayo rin po ay nagkakasala no sa ganitong uri ng mga pag-uugali. Tulad ng mga Hudyong Kristiyano, iniisip nating mas mabuti tayo kaysa sa iba dahil sa paraan ng ating pananampalataya. Meron nga mga sitwasyon po na iniisip ng mga ibang umaattend sa mga home churches na mas malapit sila sa model ng yung ginagawa sa Acts po kaya mas tama sila kaysa sa mga church buildings po at iniisip ng mga ibang mga denominational churches naman na sila yung mas may right right theology or mas meron silang mas alam at mali yung ibang hindi sumasang-ayon sa kanila. Like, doon nga meron tayong ibang mga, kumbaga may maraming mga denomination talaga, at merong iba-ibang paniniwala. Kaya yun ang nakakalungkot minsan kasi syempre, di ba dapat nga, kumbaga ang nagiging standard natin ay Bible, kumbaga dapat iisang teaching lang um, ang mga itinuturo, dahil hindi naman yung sabihin mo na yung ang banal na espiritu ay sabihin mong marami ang nagsasabi na ito ay leading sa akin ng banal na espiritu pero pagdating doon sa iba naman yung paniniwala, di ba? So, which is naniniwala tayo na hindi yung sabihin mong na halimbawa ang banal na espiritu ay lumipat sa isa at ito naman yung kanyang leading sa kanya. Hindi, kumbaga talagang ang banal na espiritu ay isa lamang po ang nais na ipahiwatig sa atin. Kaya dapat talaga na ma-discern natin kung ano yung mga proper teaching talaga
na nakukuha natin. At tulad nga dun sa iba, halimbawa sa Iglesia ni Cristo na lagi na lang sinasabi na sila na kung maging miyembro sa kanila, sila lang daw yung maliligtas, which is makikita naman natin na hindi, 'di ba? Dahil nga sa pananampalataya ng bawat mananampalataya, at sa ginawa ni Jesus Christ kaya tayo ay naligtas. May mga simbahan din na namumuno, no, na meron ng mga kababaihan ngayon na nagli-lead, at kumbaga nagiging proud dahil naibalik nila yung pantay na kalagayan ng babae gaya nung bago na pagbagsak ng kasalanan sa Genesis, sa Book of Genesis na pinakita doon. At iniisip nilang mas maayos sila kaysa sa mga simbahang patuloy na hindi pinapayagan yung mga babae o yung mga patriarchal churches, na kung saan maipakita natin dito, no, na um, lahat naman tayo ay pantay-pantay na. Kumbaga, kahit babae or lalaki, pwede na talagang mag-share ng Word of God based doon talaga sa kapanawagan at sa leading ng Holy Spirit. So, yung mga ganitong nananatili sa mga ganitong tradisyon na ipinagmamalaki nila na sila ay, kumbaga, nasa mundo na iniisip nila na mas banal sila kaysa sa mga napili, no, doon sa mga taong wala pang kumbaga alam sa Panginoon, na which is dumarating din sa point na yun, babad tayo sa ganitong gawain online, yung mas marami, kumbaga mas maraming minsan maraming nakakaisip na mas marami na siyang alam, ganun, at may mga pagkakataon na talagang nandoon na yung pagyayabang, which is sana hindi po dumating sa punto na maging ganun tayo, na talagang lagi lang natin gagawin ito for the glory of God, na nagbababad tayo sa salita ng Panginoon hindi lang para sa mga sarili natin, kundi ma-share din natin sa ating kapwa. Kaya nga importante din na huwag tayong magja-judge doon sa kinabibilangan ng bawat isa ng mga churches, doon sa mga tao pa na halimbawang hindi pa talaga true Christian believers, pero alam naman natin halimbawa sa mga Catholic, di ba? Kumbaga minsan nandoon yung mga judgment na baka hindi sila maligtas dahil nga kung sino-sino yung mga tinatawag nila, pero makita na natin sa ating mga pamilya, as long as si Jesus yung tinatawag nila, patuloy po nating ipanalangin na hindi sila sa mga santo or sa mga rebulto, no, na nagpupuri, kundi sa Panginoon. Kasi ako nga nung mabalikan ko nung ako nasa ganoon pang paniniwala, talagang dumarating din naman sa point na talagang nagpe-pray naman ako kay Jesus, nagpe-pray ako sa Panginoon. Although hindi nga lang ganun pakalalim na kung ano yung mga ginawa niya para sa atin, pero dumarating sa point na nagpe-pray tayo sa Kanya ng sarilinan, which is naniniwala naman tayo na may mga ganong tao rin naman na nagpe-pray po ng sarili sa kanila na one-on-one kay Jesus, na hindi sila tumitingin sa mga image, no, ba, sa mga rebulto. Kaya yung patuloy natin talagang ipanalangin ang bawat isa, no po, lalo na ang mga kapamilya na natin nandyan. So yung paalalang ito na po mula doon sa kasulatan na sinulat ni Pablo, na nagpapakita sa atin na bagamat po may maaari, no, na may mga ginagawa natin ay may mga benefits, na po, may mga benepisyo, pero hindi ibig sabihin nito na mas mabuti tayo kaysa sa iba, na po. Wala sa atin o wala sino man sa atin ang perfect, na po, wala sa atin man ang perfecto. Wala ni isa man sa atin ang nakakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat po tayo ay nangangailangan ng kanyang biyaya at naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa halip na maipagmalaki, po, na ipagmalaki sa atin yung mga ginagawa natin, dapat po na ipagmalaki natin ang ginagawa ng Diyos. Ngayon, imbis na ipagmalaki natin kung ano yung mga ginagawa natin, ang ipagmalaki natin ang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon, kung ano man po yung mga ginawa niya, yun ang kailangan nating ipagmalaki, Kaya napakabuti ng Panginoon, tulad ng pagpapaalala po na kaloob niya sa atin dito sa 2 Corinthians 10, chapter 10, verse 17 to 18, na tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili
ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. So, ayan, pinapaalala sa atin ng Panginoon dito na let us acknowledge God, ano po, and let's do it for the glory of God, hindi yung do it for my glory, hindi po yung ganun. Kumbaga, talagang sa Panginoon, lagi no po ang papuri sa lahat po ng mga ginagawa natin. At lagi nating pakaisipin ano po, na yung faith na meron po tayo, yun po yung dadala sa atin na lagi nating maalala yung ginawa po ng Panginoon sa atin. Na even Gentiles or Jews, di ba, na both they need na ma-save at sila po ay patuloy at parehong iniligtas ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya. At ganoon din po sa atin, hindi yung kung ano yung pinagmulan natin, hindi yung sa kung anong mga gawa natin, kundi yung mga pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. And by grace of God, we are saved, na talagang lagi po tayong maging humble, lagi po natin i-acknowledge ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Ano po. At napakalinaw naman na po no, ng mensahe ng Panginoon sa atin na ito nga, pinawalang saysay ba namin ng kautusan dahil sa pananampalatayang ito, hinding-hindi, sa halip pinagtibay pa nga namin ito, na yung mga pananampalataya natin, kung anong meron pananampalataya tayo sa Panginoon, yun po ang mas nakakapagpatibay doon sa mga kautusan na dapat nating sundin pa sa Panginoon. Na maraming salamat sa Panginoon. Napakaiksi lang naman po talaga ng mensahe, pero alam ko naman po na talagang nandoon na what God gives, grace can only be accepted by faith, and without justification, po, there is no hope. Maraming salamat po sa Panginoon na He fulfilled everything, siya lahat po, and He is enough para sa ating lahat. Kaya kung ano man po yung mga ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, ipagpatuloy lang po natin, dahil sabi nga, yun yung salvation natin, we are already saved, pero yung salvation po natin ay we need to work out, po, at sa pamamagitan po ng mga pananampalataya natin sa Panginoon, magagawa natin ang lahat, at madatnan tayo ng Panginoon, po, sa kanyang muling pagbabalik, na tayo po ay talagang nandoon na nagpapatuloy sa kanya. Kasi makita naman natin yung mga aral dito po sa Romans, kung makikita natin at which is magiging excited pa tayo sa mga susunod pa na magiging topic natin, dahil nasa Romans 3 pa lang tayo, at may pakita dito na sa pag-aaral natin sa Romans 1 to 11, mga doctrine pa lang ito, mga man's sinfulness, justification, living in the spirit, and assurance of salvation. Sa Romans 12 to 16 makita natin yung mga practical application, which is makita natin yung pag-asa na pinagkaloob ng Lord sa atin. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon, at hanggang doon lang naman din po ang mensahe ng Lord sa atin, na which is for our conclusion, na ipakita natin dito na yun yung binigay sa atin ng Panginoon sa 2 Corinthians 10 verse 17 to 18. At ulitin ko lamang po na tulad na sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon, hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Na hayaan natin ang Panginoon po ang magbigay ng papuri sa mga ginagawa natin, na lahat ng ginagawa natin ay siya ang mabigyan naman natin ng kapurihan. Nakikita naman ng Panginoon kung ano po yung mga ginagawa natin, at nakikita ng Panginoon kung ano ang mga nasa puso po at isip natin. Siya lamang po talaga ang nakakaalam at nakakikita sa atin. Kaya for our application, ito lamang po yung mga tanong po na nais ng Panginoon sa atin, na ano ang sinasabi ng iyong pakikitungo tungkol sa iyong pananaw sa kapwa Kristiyano. Po, na pareho sa atin na may meditate natin, what does your conversation reveal about your attitude to other Christian? Ano po ba yung mga pakikitungo na ginagawa natin po doon sa mga kapwa nating Kristiyano,
Kaya yun, kailangan natin din mag-self-check na tayo po ay wag magyabang, maging humble po tayo at lahat ng mga natututunan natin po, ito po ay para sa kapurihan ng Panginoon at hindi para sa atin. At wag nating kalimutan na yung ginawa ng Panginoon sa atin, no, the righteousness of God through faith, ano po, na pinagkaloob ng Lord sa atin na we are justified by His grace as a gift. Nakuha po nating libre, so ipamahagi po natin ang kanyang salita ng libre. Ano po, at siya lagi ang mag-glorify at hindi ang ating mga sarili. So let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa salitang ito, Panginoon, ang iyong banal na salita na ibinaba mo sa amin sa oras na to, Panginoon, na tunay nga po, Lord God, na hindi dahil sa mga gawa namin o hindi dahil sa mga kautusan, kaya kami ay naligtas, kundi yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, na ginawa ni Jesus Christ para sa amin, Lord God, sa kanyang banal na dugo na siyang nagbubo sa banal na Kalbaryo, Panginoon, na kami ay naligtas, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na sa lahat man po ng mga challenges, Panginoon, na nararanasan namin, hindi namin makalimutan na you are enough, Panginoon, na hindi namin makalimutan, Lord God, na sa kabila ng mga pagsubok na to ay mas marami pong pagsubok or sacrifices na ginawa po ang Panginoong Hesukristo para sa amin. Kaya Lord, maraming salamat na pinagkaloob mo ang iyong banal na anak, ang iyong bugtong na anak para ma-fulfill lahat, Panginoon, at mapatawad kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, pero gawin mo kaming vessel, Panginoon, na maipahayag namin, Panginoon, ng libre din, Lord God, katulad ng pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na free mong ibinigay as a gift sa amin. Lord, kung ano man po yung gift na ibinigay mo din sa amin, hayaan mo, Lord God, na ito'y mag-manifest sa amin at sa buhay namin, ma-share po namin sa aming kapwa. At ito po nga, Panginoon, na maibahagi namin sa kanila at ang makita ay ang kapurihan para sa iyo, Panginoon, at hindi kami ang mapuri, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mong pinaalala sa amin, Panginoon, na kung paano kami maging mabuting Kristiyano, Panginoon, sa kapwa naming mananampalataya at sa mga hindi pa mananampalataya, Panginoon, na gamitin mo kami, Lord God, maipakilala ka namin, Panginoon. Help us, O Lord, now we'll do it for the glory of God, hindi po for the glory of our self, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God, lahat ng kapurihan, pasasalamat, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Lord God, masamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray, Panginoon, pinupurit, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Lord God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa aming Diyos Ama, Panginoon, at sa banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Lord. All the glory is and honor is for you alone. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God po at maraming salamat po. Back to you po, Nanay Andrea. Maraming salamat po. Amen po. Basta bago ako matulog ay meron pagnilaya na ito sa ating pong verses ngayon sa umagang ito. Ano po? Ito nga po yung verse 21 to 31. Ito yung pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Ano po? So dito po ay sa pagbabasa ko kanina, sabi po nga po dito sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino pang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, and may dahil sa kanyang kagandahan loob ay walang sala sila sa pagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya itinignan ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Ayun, ginawa ito ng Diyos upang ipakiralang siya matuwid sapagat nung una nagtitimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng tao. Okay, dito po makita po natin na dito nga po sa sinabi ng sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino makarapat-dapat sa paningin ng Diyos. So dito po ay ang kasalanan ay walang malaki o maliit. Basta't ang kasalanan talaga po yun. Sabi nga po ay some sins seems bigger than other.
meron nga po sabihin halimbawa nga po ay yung mga kasalanan na ikaw ay pumatay, halimbawa yung ikaw ay pumatay, ay andun nga po na kung saan ito nga po parang sabihin natin ito mas higit sa kasalanan ikaw ay galit o ikaw ay nangalunya o kaya ikaw ay may loss of the flesh. But hindi ibig sabihin na yung kasalanan yun ay much lesser sin to deserve eternal life. Dapat makita po natin dito yung lahat ng kasalanan ay tunay na halimbawa nga po ikaw ay martirel, magnanakaw, o ikaw po ay may galit at puot. Lahat po yan magkaiba po yung kasalanan yun. Pero ang lahat ng yun ay tayo't makasalanan pa rin. At ang kasalanan ito ay nagka-cut us. Pinuputol natin kung paano yung kung saan ay sinasabi natin na hindi tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon, yung kanyang kabanalan. Yun mga hatred o galit, sama ng loob, sa pagpatay o adultery o lust of the flesh, ito po pareho din magkasalanan. At ito din po magdadala sa atin sa kamatayan o ibig sabihin pagkawalay sa Panginoon. Sabi nga po dito, because it disqualifies us from living with God. Ito po ay hindi nakakarating sa antas ng Panginoon dahil nga ang Diyos nga po natin ay banal. Sabi nga po, regardless of how great or small ang ating mga kasalanan, don't minimize little sin or overrate big sins. Sabi nga po, lahat ng kasalanan, malaki mat maliit, ito po ay naghihiwalay sa atin, sa ating Panginoon. But, ang grace ng Panginoon sa atin ng Panginoon, they are all can be forgiven. Lahat ng ito'y pwedeng ipagpatawad sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po yung malaki at maliit na kasalanan, ito ay naipagpapatawad ng ang Diyos ay nagpapatawad sa atin. So, dito nga po sinasabi nga yung sa justified, yung kanyang kaganlahod, loob na pinawalang sala tayo ng ating Panginoon. Ito nga po ay, kumbagay tayo ay sa ating Panginoon ay tayo nahuhukuman, declares na kung saan ay tayo po ay inire-remove ang ating mga kasalanan legally. Kung ang isang tao never have been accused, when God forgive our sin, our record is wiped out clean. For His purpose perspective, it is true we had never been sin. So, yun po yung ating grace na Panginoon, na pag tayo ay humingi ng kapatawaran, malaki at maliit, makita po natin yung kasama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, di ba? Instantly, nakita po natin, sabi ng kanyang isang masama na kung saan ay kasama niya sa krus ng Kalbaryo na sa huling hininga ay sinabi nga niyan, isama mo ako sa iyong paraiso, isama mo ako sa iyong kaharian, sabi ng isang masama na kasama ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. So, makita po natin na kung saan ay ganon ka-justified ang ating Panginoon as long as na kung saan ay inakita natin na pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kasi, di ba nung tayo sila itatlong nakapako sa krus? Sabi nung isa, ikaw, ba't hindi mo ba iligtas ang sarili mo? Kung saan ay, di ba, kaya mong gawin, siligtas ang sarili mo. Ano ang sabi nung isa nga? Hindi ka ba natatakot? Tayo, karapat-dapat na tayo parusahan ng ganito, pero siya, hindi siya dapat, hindi niya deserve, kumbaga parang ganon, na gawin, mangyari sa kanya na kasama natin siya nakapako sa krus. Pero yung nga po, sabi nga po, doon pa lang nakita na ni Jesus na may pagkilala sa kanya yung isang makasalanan. So, ito po yung makita po natin na kung saan ay doon yung pumapasok na kung saan yung kanyang pananampalataya. Sabi nga po kasi dito doon sa ating kung saan ay sa sakripisyo ito ng ating Panginoon na dinala niya yung ating kasalanan ay ando na ipinakita yung God declares Christ's death to be appropriate, designated sacrifice for our sin. Sabi nga po, ito nga yung si Jesus ang ating Panginoong Jesus ang tumayo sa ating lugar na kung saan ay dapat tayo ang magbabayad. Sabi nga po, Christ is stand in our place, He being paid the penalty of death of our sin, and He completely sacrificed God's demand. His sacrifice brings pardon, deliverance, and freedom. Yung kanyang sakripisyo ay andun nga po na naging patong sa kapatawaran, paglaya natin sa ating mga pagkakasala. At sabi nga po ay, yun lang ay minsan lang ginawa ni Kristo at yun ay sapat na. At yun yung grace na kung saan ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, doon sa mga tao na kung saan ay, ano nga daw po mangyayari doon sa mga tao na kung saan namuhay na
before ng ating Panginoong Jesus. What happened to people who lived before Christ came and died for sin? If God condemned them, why? What he was unfair, hindi ba? Unfair si God na kung saan ay mapapatawad yung mga taong hindi pa namatay na nung hindi pa sinisilang si Jesus. If he saved them, why Christ's sacrifice unnecessary? Dito pinakita nga po dito ni Pablo, that God forgave all human sin at the cross of Jesus. So, lahat ng kasalanan ipinatawad ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos Ama, sa pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga po dito? Sa Old Testament believers look forward in faith in Christ's coming and were saved even though they did not know Jesus' name or details on His earthly life. Hindi kagaya ng Old Testament believer, you know about God who loved the world so much that He gave His only Son. Sabi nga po, yung pananampalataya ng mga tao nung una sa ating Diyos, bagamat sila ay nagrebelde, yun po yung kanila na kung saan ay bagamat mga rebellious people, lalo na po yung mga Israelita na namatay na sa ilang, na hindi nakarating sa promised land, yun po yung ibang mga tao na kung saan na may pananalig pa rin sa Diyos, yun pa rin yung magiging grace ng Panginoon sa kanila. At the end, sa pagdating ng panahon, kasi sabi ng ating Diyos, yung mga lahat ng namatay na bago ang ating Panginoong Jesus o yung lahat ng namatay na ay siyang unang bubuhayin, kaysa tayong sa mga nabubuhay pa. Ito po yung sa ating pong pagbalik ng ating Panginoong Jesus. So, dito po makita po natin kung gaano ang ating Panginoon ay siya po yung ating Diyos Ama ay gaano kung gayon kang kagandahang loob na kung saan ibinigay sa atin, na kung saan yung pagpapawalang sala sa atin. At yun nga po ay sa pamagitan ito sa verse 28, na sinabi nga po dito sa verse 28, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ayan. Why does God save us by faith alone? Bakit tayo iniligtas ng ating Ama sa pamagitan ng pananampalataya lamang? Dahil unang-una, faith eliminates the pride of human effort. Ito po'y nagliliwanag kung paano ang tao ay hindi sa kanyang mga sariling gawa. Because faith is not deed that we do. Hindi po yung kung saan yung faith ay ating ginagawa, kundi ito po ay yung kung saan ay kusa na kung saan makikita natin yung pananalig na yun, ang kung saan ay gimawa para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang pananampalataya natin, exalt what God has done. Itinataas nito kung ano yung ginawa ng Diyos, hindi yung ginawa natin, kundi yung pananampalataya sa Diyos na siya yung gumawa ng lahat ng ating para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Faith admits that we can keep the law or measure up God's standard. Kailangan po natin ang turong ng ating Panginoon. Ito'y nagpapakita yung pananampalataya ay hindi lamang doon sa batas ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, kundi nagpapakita na tayo kailangan natin ng habag at tulong ng ating Diyos. At faith is based on our relationship with God, not on our performance for God. So dito napakahalaga na kung saan ay yung ating pananalig sa ating Panginoon, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Faith is based on our relationship with God, not at our performance for God. Hindi yung ginagawa natin. Ang kagaya po nito tayo nagsasakripisyo. Morning devotion, gigising ng 3 a.m. na dapat kasarapan ng tulog. Hindi po yun ang magkakaroon ng ang basihan para tayo ay maligtas, kundi ito'y isa na kung saan ay ang ginagawa po natin ay meron tayong relasyon. Nagkaroon tayo ng malalim ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo, yung ginagawa natin ito, yung ating pagising na ito ay dahil may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Hindi sa ating good deeds. Lagi natin maalalahanin na hindi sa ating mabubuting gawa kaya tayo maligtas, kundi dahil meron tayong relasyon sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. So yun lang po yung na-meditate ko kagabi, na kung sa bago matulog na nakita ko nga po na ito yung ipinakita ng ating sakripisyo ng ating Panginoon. Christ is a sacrifice for atonement, yung pagtubos sa atin. Sa ibang salita, He died for our place, for our sin, and God
is justifiably angry at sinner. They have rebelled against him and cut themselves off from his life-giving power. But God declares Christ death to be the appropriate, designated sacrifice for our sin. Christ then stand in our place, di ba? Siya yung gumawa para sa ating lugar na dapat tayo ang magbata, pero ginawa ng ating Panginoon minsan lang. Sabi nga po, He paid the penalty of death of our sin and He completely satisfies God's demand. Ano po? Dahil kung tayong tao, hindi natin kaya talaga. Dahil si Kristo walang kasalanan, kaya siya yung binuhos bigay ng ating Panginoon. Ay tayo punong-puno ng mga kasalanan, kaya kahit anong gawin natin ng kabutihan o sakripisyo, hindi natin yung magagawa, ma-please ang Diyos. Ang binigay lang niya talaga na sa ating mabuting gawa, kundi yung pagbibigay ng kanyang buktong na anak na alam niya na yung kanyang buktong na anak na katawang tao mula sa langit, iniwan ng kanyang kaharian. Ayun yung nakikita ng ating Panginoon ng kasalanan na siya lamang talaga dahil wala siyang ang makakatubo sa ating mga kasalanan. Ang makakatubo sa ginawa ng dyablo, sa ating na kung sa ginawa una pa sa ating unang mga magulang. Kahit hanggang ngayon, na kung saan hindi mabubuting gawa natin, mga dapat maalala natin, yung sakripisyong ito na tayo ay gagawin ko ito kasi ito yung gusto natin, Panginoon. Hindi po. Ang dapat maalala natin, yung ating faith, na kung saan may pananalig tayo sa ating Diyos at ang ating pananampalataya yon ay nakabase sa ating relasyon sa ating Diyos, hindi sa ating performance to God. Lord God po, sa bawat isa, salamat sa Diyos, minsan pa ako'y ginising, nakahabol pa po. Purihin po ating Panginoon. God bless po. Back to you po, Ma'am Andrea. Maraming salamat po, Pastora Celine.